So last week, we have celebrated our 9th year anniversary. Amen. Isang malakas na praise the Lord naman po dyan. Praise the Lord. We are on our 9th year. And personally, I am still excited for what lies ahead. Amen. The best is yet to come. Amen. So yung sa loob po ng 9 years na yon, there are a lot of emotions, there are a lot of circumstances, situations, tayo personal sa bawat buhay natin and as a church. Pero hindi po natatapos at hindi tayo dapat na maiwan doon sa mga circumstances na yon. Right? What I mean to say. So there are joyful moments sa loob ng 9 years. Pero hindi tayo dapat masettle na doon na lang tayo. Amen? There are sad, no? Maraming pangyayari na shake. Maraming churches ang na-shake. Even our church. But still we are here. We are gathered here and we will continue to rebuild. Amen. So napakapalad po ng bawat isa sa atin. At tayo ay naririto ngayon magkakasama as we face the new season of rebuilding. So sabi nga po ng ating pastor last Sunday, bago natin maunawaan or maintindihan pag sinabi nating rebuild or rebuilding, we have to understand, and I want to share this statement from our pastor. The church is not merely an organization or institution. It represents people created in God's image, called to carry out the work of the kingdom from the unseen realities of heaven in the visible world. Agree? Amen. Basahin ko po ulit. Basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3. The church is not merely an organization or institution. It represents people created in God's image, called to carry out the work of the kingdom from the unseen realities of heaven in the visible world. So from this statement, we can say that the church goes beyond the four corners of its walls. Na kapag sinabi po natin na church, hindi lamang po ito tumutukoy sa 4 na corner ng building na ito. And who is the church or who are the church of God? As ako at kayo po ang church. We are His church. And as His church, we need to grow and be fruitful. Amen? So remember the statement that I have shared to you previous preaching ko po. No growth occurs without change. No? No growth occurs without change. Pag pinag-uusapan po natin ang change, marami ang nalulungkot. Kagaya ngayon, joke lang. So I believe we are already renewed. Amen? Ang atin pong mga kapatid, pag pinag-uusapan natin ang change, hindi dapat malungkot kasi yung pagbabago will always lead us sa paglago. Not just on the physical, kasi I believe that all of us really grow. Really grow na po sa physical natin. Kasi every time po na binabalikan ko yung ating videos, no? Sa ating past, sa ating 9 years na pagsasama, talaga naman pong very visible yung ating physical growth. So hindi lamang po yun ang dapat na ma-build at mag-grow sa atin. Amen. So as a church, we have to change in order for us to grow. No, mahirap mag-change kasi nga sabi po ng Dr. William Voon, we are people of habits. Magising pa lang po tayo sa umaga, alam na natin kung ano yung mga ginagawa, no, na nasa sa subconscious mind na natin. Hindi na kailangang i-remember na
Pagising ko ba, ano bang gagawin ko? Automatic. Alam natin kasi nga habit na. Habitual na. Gagawin natin kahit walang nagdidikta, walang nagtuturo. So we are people of habits, kaya nagiging challenging po ang change. Amen. So last October 27, 2023, so it was last year po, meron po kaming inattenda na seminar in Cavite for pastors and leaders, no? Building up of pastors and leaders. Na-invite po ang ating sambahan to partake on that seminar. And one of the message po na aming tinanggap ng mga leaders po na kasama is, kung yung ating buhay, na nakikita natin that we are in a merry-go-round life. Pag sinabi po nating merry-go-round, paulit-ulit, imaginein po natin yung circus, yung Ferris wheel, no? Paikot-ikot lang. Tataas, bababa, tataas, bababa. So walang nangyayaring pagbabago, taas-baba lang, taas-baba. Hanggang sa mahilo ka na sa pag-ikot-ikot mo. Sabi po doon ng Dr. William Voon, kung tayo ay nakikita natin ang ating buhay ay nasa merry-go-round, learn to jump. Not just learn, but decide. No, jump. Sabi niya, kahit hindi mo pa alam kung saan ka maglalanding, pag jump mo, it's okay. At least you decide to jump. At maalis tayo doon sa paikot-ikot na siklo ng ating buhay. Amen? Ano po ba ang nangyayari pag paulit-ulit na lang ang nangyayari sa buhay natin? Boring na. Wala nang challenge. No? Wala nang thrill. Wala nang excitement. Kasi paulit-ulit lang, ikot lang ng ikot. Wala nang something na exciting na pwedeng mangyari. Kasi nga, nandoon lang tayo sa paikot-ikot. And it was July 7 to 9 this year when we have attended ito pong conference sa Kota Kinabalu, Malaysia. And praise God, from last year up to this year, nakita ko po, na-witness ko po, na ito yung kailangan natin in our church. Kailangan may mangyaring pagbabago. Kailangan may magbago. So sabi nga po ng ating pastor last Sunday, doon po sa mga regular na natin na nakakasama, it is very visible kung ano yung ginawa natin na change after our conference in KK. Yung mismong program flow ng ating service every Sunday, 'di ba? Even our worship, yung mga songs na ating inaawit, yung mga ginagawa natin in our ministries. So there must be change. Sabihin nga po natin, people of God, change. I want change. Can you please make it louder and make it yung excitement natin as we declare that we really want change. Okay, 1, 2, 3, go. From this side. Dito sa kabilang ito. All right, lumalakas. Dito. Oh, amen. At dito sa ating left side. Oh, praise God. No, praise God. So the way po na ginawa natin ito is not just to declare and make fun of it, but yung ating heart na talagang i-desire natin yung change in our lives. Amen. And yung recent po na leaders meeting namin, wherein pinag-usapan po namin na ang daming activities, ang daming naka-line up, no, ang daming open door for us to grow. So as a human being, as a human response, nandun yung iniisip mo pa lang napapagod ka na. Right? Iniisip mo pa lang nagwo-worry ka na. Wala pang nasisimulan, ayaw mo na. Amen? Relate? Relate?
So, I am one of those na nakaramdam habang pinag-uusapan po namin kung gaano karami. So, iniisip ko, ganito karami yung gagawin, parang everyday. Everyday, may kailangang gawin. Oo, so pag sinabi natin everyday, buong kasi nga araw-araw may gagawin ka. But if we believe na ito talaga ang ipinapagawa sa atin ni God in this season, hindi ba tayo ma-excite? Hindi ba tayo matutuwa na patuloy tayong ibinibigyan ng Panginoon ng platform? Patuloy tayong binibigyan ni Lord ng privilege to serve. Amen. So today, I entitled my message, The Need for Persistent Joy. Can you repeat after me? The need for persistent joy. So kanina po, habang inaawit natin ang the joy, no? Si Kuya Jean talaga namang tumatalon. No? Tumatalon, talon ng talon, masigla, masaya. So praise God. Welcome po Ate Shirley. Ayan. So nandito po ang ating Ate Shirley. So, kanina, tumatalon si Kuya Jean, the need for persistent joy. No, masaya. Sabi nga, the joy of the Lord is our strength. Merong physical na pagkapagod, pero yung kasiyahan, yung joy that comes from God, yun yung magpo-fuel sa atin to move forward. Amen. So there are Bible characters, examples po, na nagpakita ng persistent joy sa kanilang journey. So let's start with, can you show the image? So we have King David. No, sabi ni Ate Maika nung binigay ko sa kanya yung image, napakagwapo pala ni King David. Napakagwapo pala ni King David. So King David, we have known him a shepherd boy who became king. Right? Pero hindi rin po naging madali yung kanyang journey. He had numerous trials as well, no, sa kanyang buhay. He endured betrayal, persecution, and even the loss of his son. Yet he remained steadfast in his faith and his commitment to God's purpose, expressing his joy in Psalms that celebrated God's faithfulness and His own unwavering trust. Ang dami rin pong nangyari sa buhay ni David. Pero hindi siya huminto. No? Hindi po doon nagtapos, doon sa mga challenges and sa mga trials na yun. Then we have Apostle Paul. No, we have Apostle Paul who endured the imprisonment, hardship, and persecution. Yet he wrote about the joy he experienced in Christ. Sabi nga po ni Apostle Paul dun sa kanyang sinulat, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. This is in Philippians 4 verse 4. No? Ang dami din pong nangyari sa buhay ni Apostle Paul to the point na nakulong na siya dahil sa pagbabahagi niya ng gospel. Pero nakakulong na, hindi pa doon natapos. Nagsulat pa siya ng libro to encourage every brethren to always rejoice in the Lord. Dahil laging may mas maganda pang naghihintay na plano ng Diyos para sa bawat anak niya. Amen? But this morning, I would like to focus and discuss about the life of Nehemiah. No? Sino po nakakakilala kay Nehemiah? Ayan, meron daw may kapitbahay kay Nehemiah. Ganito pa rin po ba ang itsura ngayon ni Nehemiah? Yan. So Nehemiah is a cupbearer to the king of Persia. No? In Nehemiah 2 verse 17 to 18,
Nehemiah 2 verse 17 to 18. Nehemiah, upon seeing the ruined state of Jerusalem, says to the people, "You see the trouble we are in? How Jerusalem lies in ruins with its gates burned. Come, let us build the walls of Jerusalem, that we may no longer suffer derision." So the people respond with enthusiasm, saying, "Let us rise up and build." Amen? So sabi po ni Nehemiah, masyado po siyang nalungkot noon pong nalaman niya na ang walls ng Jerusalem ay nagiba na at nasusunog na yung gate, yung mga gate neto. No? So during that time, ito po yung panahon na sila ay nakalaya from Babylon exile. There are Israelites po na naibalik na sa Jerusalem. There are other naman po na nangalat sa ibang lugar. And Nehemiah during that time, siya po ay cupbearer to the king of Persia. Nagsaserve po siya, taga-serve po siya ng inumin ni Haring Artaxerxes ng Persia. At nung mabalitaan niya po na ganon ang nangyari sa Jerusalem, sobra pa sa pagkalungkot ang kanyang response. Siya po ay umiyak, siya po ay tumangis, siya po ay nanalangin sa Panginoon. At dahil ganon po kalinaw sa kanya yung purpose na ibinigay ng Panginoon to rebuild the wall, siya po ay nagpaalam sa hari para siya ay payagan na bumalik sa Jerusalem. Amen? So ano yung tinutukoy ko na persistent joy? Ano yung pinag-uusapan natin na persistent joy? When we say persistent, ano pong ibig sabihin? Sino po ang pwedeng magbigay ng kanyang pakahulugan when we say persistent? Pagpupursige, constant, pagtsatsaga, pagiging masugid. Huwag lang masugid na manliligaw ha. No, huwag lang tayo dun persistent. Right? So sabi po dito, kailangan meron tayong constant joy, persistent joy. Just like Nehemiah, na kahit comfort na, nasa comfort position na siya, taga-silbi siya ng inumin ng hari. So kung ganun ang kanyang role, ibig sabihin, he already gained yung trust ng hari sa kanya. Kasi yung mag-serve ka ng inumin, mag-serve ka ng pagkain, hindi yan basta-basta ibibigay sa kung sino man. There must be a trustworthy man na siyang pipiliin to do that role. At dahil meron siyang ganung pabor, ito pong si Nehemiah, nagpaalam siya sa hari para siya ay bumalik sa Jerusalem. So when we say persistent joy, number 1, joy which is rooted in God's purpose, not circumstances. Sabi po in Psalm 16 verse 11, "You make known to me the path of life. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore." So sabi po, itong klase na to, itong persistent joy na to, ito yung klase ng saya, klase ng tuwa, na rooted sa God's purpose. Ibig sabihin, hindi po tayo nakabase sa kung ano ang sitwasyon ng ating buhay. Hindi po tayo nakabase sa success, sa wealth, sa kayamanan, sa good health. But it is rooted in our relationship with God and our deep trust in His love and plan. Amen? Ibig sabihin, kahit whatever comes our way, we will continue to push forward and fulfill kung ano po yung ipinapagawa sa atin ng Panginoon. There is inner strength. Merong inner strength na, di ba po every time na tayo ay
nagpupuri sa Panginoon, tayo ay nasa presensya ng Diyos, nakakalimutan natin lahat ng kabigatan ng buhay. Amen? Nakakalimutan natin na, nako, ang maniningil, baka nandoon na sa aming bahay. No? Nakakalimutan natin ang mga Judith, Jonah, at ang kanilang mga kapamilya. No? Every time that we worship God, we are in the presence of the Lord. All we want is to really give our heart, our life. Wala tayong ibang iniisip. Siguro nga yung iba sa sobrang gaan ng nararamdaman every time na nasa presensya ng Panginoon, Lord, kailan po ba ang rapture? No, kasi sabi, pag rapture na, kapiling na ng Diyos, wala nang ibang problema, wala nang ibang iisipin. Right? So, when we say persistent joy, it is rooted in God's purpose. Yung life purpose natin, hindi pinag-uusapan kung mayaman ka, mahirap ka, masaya ka ngayon, may problema ka ngayon, malusog ka ngayon, may sakit ka ngayon. So walang lugar yung mga circumstances if we have this kind of joy. So there is unwavering faith na kahit may mga tough situation sa ating buhay, ang nag-a-arise is yung faith natin. No, yung faith natin in God's goodness and faithfulness. So sabi po sa inawit natin kanina, you are faithful. Pasensyahan nyo na po ang boses ko today. Medyo mababa ang ating pagkuha at tayo po ay inuubo. Ano? So sabi doon, faithful ang Lord sa kanyang mga pangako. Amen. Ang ating Diyos ay hindi sinungaling. Hindi kagaya ng tao. Right? Anumang pangako sa atin ng Diyos, ito ay mapapangyari. Amen. At ang ating gampanin ay patuloy na hawakan ang pangako ng Diyos sa ating buhay. So second, joy which is not merely emotion, but a choice to persevere even amidst trials and opposition. So hindi lang daw po ito tumutukoy sa emotion. Yung alam natin na joy na it's na feeling or yung nararamdaman natin. So kapag may natanggap tayong pagpapala, we have the joy. But it's a feeling, yun yung emotion natin. Masaya tayo pag may natatanggap tayong pagpapala, may natatanggap tayong regalo. Pero sabi po, ang tinutukoy na persistent joy, this is not merely emotion, but it's a choice that we make every day. Na kahit ano yung ating pinagdadaanan, we have joy. No, we have joy. Kasi alam natin that God will never leave us nor forsake us. So kanina po sa aming devotion sa worship team, nabanggit ni Kuya Jason yung about sa pabor na meron sa atin ng Diyos. Bakit tayo mag-worry? Kahit nga yung maya na lumilipad, nakakakuha ng pabor sa Diyos. Nabubuhay. Kahit pa everyday siya, lumilipad, nakakahanap ng pagkain. How much more tayo na nilikha according to His image? Right? So sa inawit po natin kanina, sabi doon, joy is not just a feeling. Hindi lang ito yung ating nararamdaman na joy. We have to trust God that He is working all things for our good. Amen? Ano man yung ating pagdaanan, ano man yung kinakaharap natin every day, we should maintain this joy, this persistent joy na nanggagaling po sa ating Panginoon. There is inner resilience. Inner resilience. It doesn't mean that we won't experience sadness or pain. No? Sa buhay Kristiyano po natin, nung tayo po ay tumanggap sa Panginoon, hindi po sinabi doon na magiging smooth na yung journey natin. Right? Remember po yung mga apostles, yung mga disciples ng Panginoong Jesus,
Nung time po na sila ay sumunod sa Panginoong Jesus, naging madali po ba yung kanilang journey? No. It does not guarantee a smooth sail. Kasi God allows those trials, those circumstances na nangyayari sa buhay natin in order for us to grow. Amen? And for us to depend on God. Naniniwala po ba tayo na dapat tayo nakadepende sa Diyos? Sa lahat ng aspeto ng buhay natin, dapat nakadepende tayo sa Diyos. Sabi natin kanina, sa isa rin nating awit, Jesus, we need you. Every moment of our lives, we need you. So, kagaya po ni Nehemiah, as Nehemiah led the rebuilding of Jerusalem's wall, he encountered significant oppositions like Tobiah and Sanballat. No, meron pang isa I think, kung hindi po ako nagkakamali, parang Jershem or something like that po yung pangalan. So habang inire-rebuild po nila yung walls of Jerusalem, may mga opposition. So let's put ourselves doon sa shoe ni Nehemiah during that time. So sa ating pagbabago, hindi po ganun kadali. Makakarinig tayo ng mga voices sa paligid natin. May magsasabi, naku, may pa-church pa. Eh ganito naman yan. Kung makasigaw nga yan sa bahay ay inam. Di ba? May mga maririnig tayong ganyan. Naku, kala mo ay holy na holy. Eh ganito naman yan, kilala ko yan. Di ba? Sabi ni Kuya Jean, wag ako. Right? So, ang daming opposition. Merong nagpaplano pa lang tayo tungkol sa pagbabago, makakarinig na agad tayo, mahirap yan. Mahirap yan, nakakapagod yan. Iilan ang magre-respond dyan. No? So, buhay na buhay. In the process of rebuilding, hindi po sinabing magiging madali ang lalakaran natin. And I just want to remind everyone na sabi nga po ni Pastor last Sunday, itong season of rebuilding, hindi lamang po itong taon ng 2025 ang ating gugugulin para dito. It will take 3 to 5 years for us to rebuild at mapunta po tayo doon sa transition. Amen? So, sabi ko nga po sa inyo kanina, nung aking marinig yung mga naka-line up na activities, sabi ni Pastor, marami ba dun sa meeting namin? Marami ba or okay lang? Marami po, Pastor. Marami po, Pastor. So, nauunahan tayo ng worry. Nauunahan tayo ng pagod. But do you believe, people of God, that when God called us to do something, His grace is always available. Ibig sabihin, ito yung season na pinalalakaran sa atin ng Lord. May grasya, nakaakibat. Huwag tayong mapagod. Wala pang ang nasisimulan, pagod agad. May grasya ng Diyos. And ano ang magiging role ng grasya ni Lord sa atin? To strengthen us, to empower us, to do what God wants us to do. And for us to become kung ano ang gusto niya na maging tayo. Amen? Sabi nga po ng ating Sister Ken, a call to action. Listen. Reposition. So this season is no joke. No, hindi po pinag-uusapan natin, naririnig natin, and yet, nananatili tayo na nakaupo. Nananatili tayo na walang ginagawa. Nananatili tayo na ginagawa natin ng paulit-ulit, paikot-ikot. Sabi nga po ni Sarah G, ikot-ikot lang. So, gusto ba natin ng ganong buhay na wala ng thrill, wala ng excitement, boring, walang challenging sa journey? Kung ating iisipin, siguro may magsasabi, syempre naman Ate Aina, sino ba naman ang ayaw sa comfort? Pero kung gusto natin na mag-grow,
we will always go out sa ating comfort zone. Amen. So kagaya po ni Nehemiah, may opposition. Si Tobia at saka si Sanballat, kasama pa yung ibang grupo. Ano ang pangalan po, Brawain? Geshem. So, imagine that, ikaw, very clear sa'yo kung ano yung pinapagawa ng Lord to rebuild the wall. Pero habang gumagawa ka, ang daming nangungutya sa'yo. Ang daming voice na nagsasabi, oh, matatapos ba talaga yan? Bakit ba i-rebuild? Kakayanin nyo ba yan? Kukunti nga ang gumagawa. Diba? Makakarinig ka. But Nehemiah showed yung kanyang joy na sinasabi ko, na very clear sa kanya kung ano yung purpose ng Diyos. Kaya niya nilalakaran at ginagawa ang bagay na yon. Amen. So in Nehemiah 8:10, the joy of the Lord is your strength. The joy of the Lord is your strength. So third, joy in community and worship, an overflowing wellspring. So kung tayo po, people of God, ay talagang may joy, sabi nga nung previous, natutuwa ako kasi habang pinag-uusapan po natin ang rebuilding, at nung time na papasok pa lamang yung ating anniversary, even po yung ating mga inaawit sa Panginoon ay patungkol sa kanyang tahanan, patungkol sa rebuilding. So sabi po nung inawit natin nung nakaraan pa, there's joy in the house of the Lord. So, and every time po na kung tayo ay naririto sa sambahan, there's joy in it. Tayo po ba ay i-hoard natin yung joy na yon? Sasarilinin ba natin yung joy na yon? At hindi natin siya i-share sa iba? Kasi kung talagang meron tayong nai-experience na joy dito sa tahanan ng Diyos, it will radiate, it will reflect, it will manifest sa ating mga buhay. Na yung ating mga kapitbahay, na yung kahit mga kasama natin sa bahay, kahit hindi natin sabihin, makikita nila sa ating face. Na after natin manggaling sa church, merong joy. Right? Kagaya po ngayon. Kagaya po ngayon, ano? So yung joy na na-experience natin dito in the house of God, dapat lamang na i-share din natin sa iba. So Nehemiah understood that true joy comes not only from personal faith, but also from collective worship and obedience to God. After the wall was completed, he led the people in a time of repentance, reading of the law, and celebration. The joy of communal worship unified the people and renewed their commitment to God. So right now, we are on the season of rebuilding. There is a renewal of our commitment. There is a clear vision na naibigay at na-share po sa atin. And what is our church vision? A family church advancing the kingdom of God in our community. A family church wherein kapag po may dumating dito, they will feel welcome. Makakaramdam sila ng sense of belongingness. Makakaramdam sila na yung dinatnan nila dito ay pamilya. Hindi sila ma-OOP. No? At ito po yung patuloy na hindi lamang isa-isip, isa puso, kundi lakaran natin. We are a family church. Tayo ay magkakapatid. Ito ang ating tahanan. And if we really believe na ito po ang ating tahanan, tayo ay magkakapatid, kikilos tayo dito ng naaayon sa kagaya ng tayo ay nasa isang tahanan. Amen? We have our parents, no, ang ating pastors, ang ating leaders, we have our brethren. Right? So sharing joy isn't meant to be hoarded. Hindi dapat
natatago. Itong joy na meron tayo. Ang nakakalungkot nga po, merong mga kapatid tayo na nagiging parang secret agent. Hindi makita yung identity kapag ka nahalo sa iba. Kasi hindi makita yung kaibahan. No? Ano bang meron dito sa sambahan na meron tayo? And fourth, joy in accomplishing God's work. Joy in accomplishing God's work. Enabled Nehemiah to complete the monumental task of rebuilding the walls in just 52 days. Less than 2 months natapos po nila yung pagre-rebuild ng wall of Jerusalem. 52 days. Alam niyo po sa aking pag-aaral nitong book of Nehemiah, alam niyo po yung strategy na ginawa nila? While they are working, yung isang kamay gumagawa, nagbibuild ng wall, yung isang kamay ay may sword. And yung mga sumunod na araw, hinati nila yung gumagawa. Yung iba nakafocus sa pagre-rebuild, yung iba nakahanda kasi anytime pwedeng umatake ang opposition. Pwedeng umatake ang kalaban to distract them na hindi matapos yung kanilang nire-rebuild. So imagine that. And yung trumpet, meron po silang trumpet na kapag ka na-blow yung trumpet na yon at narinig ng mga nagre-rebuild, they already know kung ano ang kanilang dapat gawin. So tayo po, as sons of the house, ano yung practical application nun sa atin? Every time that we have program or activity sa ating sambahan, nagpatawag ang ating pastor, nagpatawag ang ating leader. So that's the trumpet. That's a call for us to act. Glory to God nga po in this season that there are many platforms na binubuksan para sa bawat isa sa atin. Right? Ang bawat isa sa atin ay binibigyan ng opportunity na mag-partake, mag-contribute sa mga ginagawa po sa ating sambahan. Which is right, at yun po yung appropriate kasi this is our house. This is our home. Can you please repeat after me? My church, my home. My church, my home. So ito po yung ibinibuild. Ito po yung nire-rebuild natin. Not just the physical rebuilding po. Kung makikita nyo po, nakakatuwa bago tayo mag-anniversary, may nangyaring pagbabago sa mukha po ng ating sambahan. Amen? Sa mukha ng ating tahanan. Amen? So ang ating pong mga kapatiran, we would like to acknowledge po and thank everyone na naging parte ng pagpapaganda, pagpapaayos po ng ating tahanan. No? Not just yung physical, kundi yung realignment of our spiritual. After the seminars po na aming inattendan, we decided to apply itong mga changes na ito sa pangunguna po ng ating pastor. And praise God, we shared a common goal to change, to really change, and be part of this rebuilding. So, right now, I would like to share kung ano po yung mga ways for us to find joy in rebuilding. So first, embrace the spirit of renewal. First, embrace the spirit of renewal. So embrace the spirit of renewal. Rebuilding is not simply about restoring what was lost,
but about embracing a spirit of renewal. This process requires openness to change, a willingness to let go of what no longer serves, and a commitment to building a community that truly welcomes all. So how we will find joy in rebuilding? Bakit kailangan po natin itong isa-isahin? Kasi rebuilding won't be easy. Sabi nga po, it's a challenging task but a rewarding journey. So second, find joy in shared labor. Find joy in shared labor. Rebuilding a church is a collaborative effort. Do you believe in that? Hindi lamang po iisa, hindi lang po dalawa, hindi lang po yung mga leaders ang kailangan for rebuilding. It is a collaborative effort. Every act of service, every prayer offered, every contribution, no matter how big or small, plays a vital role in the process. Do you agree? So sa atin pong mga previous na preaching, sabi nga po sa church, kung gusto nating maging accurate, be a contributor, not just partaker. Ano po yung partaker lang? Dadating dito, uupo. Matatapos ang preaching, uuwi. At yun na naman, paulit-ulit na naman, na yon ang nangyayari. So bakit ba tayo nag-church? Kadalasang sasabihin, kasi gusto ko pong makarinig ng Word of God. So with that, we are being partaker. Tayo yung tumatanggap. Pero in the process of rebuilding, we must be contributor. Sabi nga po, every act of service, every prayer offered, every contribution, gaano man yan kalaki o kaliit, lahat yan ay may parte in the process of rebuilding. And you know what, people of God? One of our devotions sa office, na i-share po ni Pastor, sabi po doon, kung hindi tayo marunong mag-share ng resources natin sa sambahan ng Diyos, technically, hindi rin natin kayang ibigay yung buhay natin sa Diyos. Amen? We always say, mahal natin ang Diyos, mahal natin ang church. But if there is a call for us to give and share, tila ba ang iba ay dumadaan pa rin talaga ng pagtatalo ng mind of the flesh and mind of the spirit. So sabi po doon, kung hindi tayo marunong magbigay ng resources natin sa sambahan, eventually, hindi rin natin kayang ibigay yung buhay natin for Him. At yun po yung kagandahan, na tayo po ay natuturuan. Kasi if we really believe that God is the source of everything, kahit yung mga resources na yan, yung hawak natin na yan, walang question kung bakit tayo magbibigay. Amen? So sabi po dito, find joy in shared labor. So lahat kumikilos, lahat gumagalaw, nagtutulungan. There is unity in the house. Right? At i-share ko lang po yung nakaraang pagpiprepare namin din sa office. Kasi it's really a one-day preparation. Nung time po na meron kaming customer na nag-visit. So yung aming conference, na hindi na siya naging conference, naging office na po ni Sister Ken, we have to make it as a conference room again. Kasi may darating na bisita. Kailangan may maayos na lugar para sa pagmi-meeting, para sa presentation. And doon po natin makikita na kapag ang bawat isa nagtutulungan, ang bawat isa po ay may kanya-kanyang ginagawa to fulfill
yung task na naibigay, mas napapagaan yung trabaho at mas nagkakaroon tayo ng magandang resulta. Amen? Kahit po dito sa ating sambahan, sa ating tahanan, nung bago po mag-anniversary, it's a week of preparation. Hindi lang ilang araw, it's really a week. No, meron po tayong mga kapatid na hindi na talaga muna nag-work and they spent their time helping, contributing dito po sa ating sambahan for us to make it hanggang doon sa ating anniversary. And be excited, people of God, kasi marami pang naka-line up. No? Huwag kayong malungkot, huwag kayong manghinayang na hindi kayo nakapag-contribute or hindi nakapag-partake on that activity. There's so much more na nakaabang para sa ating lahat. Amen. So find joy in working alongside your brothers and sisters in Christ, sharing the burdens, celebrating the progress, and building a sense of community through shared purpose. We have common purpose. No? We have shared a common purpose. Number 3, focus on our mandate. Focus on our mandate. And what's our mandate? We are building a church with a strong governing base by raising sons in spirit and word. Again, we are building a church with a strong governing base by raising sons in spirit and word. And glory to God po, ano ang nangyayari sa atin right now? We have our second batch of API students. And nakakatuwa po yun sa amin bilang pioneer na ang dami po ng ating batch 2. And what's more exciting on that batch 2 of our APIs, we have yung ating mga kapatid na na-reconnect ulit this time. And they decided to really walk on this part of rebuilding. Amen? So be excited po. Magsisimula po ang ating klase ng February. No? Nakakatuwang makita na ang dami po. Kasi nga dito sa APIS, talagang maraming maituturo po dito na hindi na kayang ituro dito sa ating sambahan. It's a quality teaching. No? It's a quality. It's free and yet kalidad, no? Very quality yung teaching na ibibigay. No? So, if we really, sabi nga, reposition. Binubuksan yung mga ganitong platform para sa atin in order for us to grow. Be part. Walk on it. Sabi ni Madam palagi, ni Sister Ken, a call to action. No? A call to action. Hindi pa ba sapat po yung ating mga naririnig? Sabi, listen. And then decide to reposition yourself. Amen. By focusing on fulfilling our mandate, we will have a renewed sense of purpose and direction. So ito po yung ginagawa natin right now. We are building a church with strong governing base by raising sons. No, we are sons of the house in spirit and word. No, masaya po kami, no? Masaya po kami na pioneer ng APIS na ang dami po ng susunod. At ang kagandahan po right now, mai-guide po namin kayo or mai-lead po namin kayo kasi na-experience na namin yung first year of that APIS. No, and we are now pushing forward to have our graduation in Singapore. No, i-aim po natin yon, top 200 na tayo po ay gagraduate sa Singapore. Amen. So, fourth, embrace the gifts of each member. Embrace the gifts of each member. So, people of God, wag po nating isipin na dahil yung mga leaders natin ang nangunguna, kung ano man yung ginagawa nating sa sambahan, wag tayong mahiya to share kung ano yung talents, kung ano yung skills, yung capabilities na meron tayo. Amen? So we bring unique gifts and talents
we have to empower everyone to use our strength for the common good. No? Halimbawa po, nag-message si pastor sa GC, si Sister Ken. Sabi niya, sino yung mga pwedeng makapunta sa church kasi magpipintura. No, magpipintura. Tapos ako naman sumagot, sabi ko, sige po, pupunta po kami after office para po mag-assist sa mga magpipintura. So, kita niyo yun, people of God, kasi hindi naman ako marunong magpintura, pero yung anything na pwede nating gawin to help, we can do it. Marami sa atin marunong mag-design. Si Kuya Jean, nagiging foreman, nagiging chef. Kapag may mga okasyon, nandiyan ang ating Brother Wine. Diba, kanya-kanya tayo, merong magaling magluto. No, pwede tayong magluto to help them para may mamerienda yung ating mga kapatid. So kagaya sa isang tahanan na meron tayong meron pang taga-tikim daw. No, so kanya-kanya, may kanya-kanya tayong skills. Kung meron kayong naiisip na ikagaganda ng ating stage, ikagaganda ng mga designs natin, sa taas man yan, sa baba, sa parking, o kahit saan, just feel free to share your ideas na alam natin na makakatulong. So glory to God. One of the rebuilding na na-witness ko po as being the head of worship team, God really help us na magkaroon tayo ng mga taong marunong talaga sa music. No? We have Kuya Jean. Tumagos sa'yo, tumagos. Lumagpas, oo. Hindi, oo. Sa likod. So, nandito po sina Kuya Jason, sina Kuya Jem, no, sina Kuya Shama, na sila talaga ang marurunong. Kasi kahit anong rinig namin, nung kami-kami pa lang, kahit anong tugtog namin, ang namin ni Kuya Jason, na yung aming lalamunan, tapos tugtog sina Kuya Kale, sina Kuya Imat, sama-sama kami, hindi naman namin naririnig na mali naman pala yung tunog. So ang hirap po, ang hirap. And praise God, makita nyo po this time, mula po nung sila ay makonect sa atin, madami na po tayong worship leaders. Yung mga talents na yan, hindi yan itinatago. So sabi nga po nila, kami po ay tumutugtog lang po talaga kami, hindi po kami nagli-lead. O edi dito, magli-lead kayo. No? And praise God, sabi nga ni Pastor, napaka-pinagpala ng ating mga kapatid na ito from Southern Leyte. Kasi kahit sino sa kanila marunong kumanta. No? Tayo talagang mabibilang mo sa atin, kumakanta ka? Hindi. O sige, multimedia ka. Diba? Diba may ganun tayong classification. So sila, they have their talents and okay, tutugtog ka ngayon. Okay, next week kakanta ka. So tayo, if we have that talent na okay lang naman hindi naman kailangan magaling ka. Kung marunong kang kumanta, be part. Diba? Have the courage to approach me. Ate Aina, approach Pastor and Sister Ken sa mga life group natin. Marunong po akong kumanta, pwede po ba akong maging part ng worship team? Diba? Kung ano yung meron tayo, yun yung i-share natin. So, si Ate Lay hindi kumakanta pero marunong yang manahe. Magaling yang magtahe. Right? So, yung mga kailangan natin dito na siya yung nagtatahe. So, kanya-kanya. Kanya-kanya. So, si Ate Maika, hindi siya kumakanta pero hindi ko alam ang ginagawa niya sa OBS. No? Hindi ako marunong ng mga ine-edit niya kung paano niya napapalabas ng ganun. No? So si Ate Princess, one of my life group, I am so glad na nakikita ko siya every time na siya po ang sumasalo dito at nagdi-declare. So natutuwa ako kasi sa pag binabalikan ko as I look back, ano ba yung naging contribution ko sa house of God? Ano ba yung naging journey ko as a Christian? Ano ba, may natouch ba talaga akong buhay? May naturuan ba ako?
Meron ba akong na-share din na talent ko? Meron ba akong na-build somehow? And praise God, sa youth po natin, hindi na lamang po ako ang nagtuturo. We are raising other leaders and they have separate group. No? So tayo po, once na tayo ay napagkatiwalaan, nabigyan tayo ng platform, just walk on it. Just walk on it. Sabi nga ni Sister Ken, act tayo. And then, next yung listen. Pakinggan natin, ano ba? Paano ba natin gagawin? Ganyan. Kailangan kasing makita yung willingness that we are. Pag sinabi natin, yes Lord, talagang lalakaran natin kung ano yung ipapagawa niya. So sabi ni Ate Princess kanina, hindi agad siya nakapag-commit. No, hindi agad siya nakapag-commit sa APIS. I understand naman din yung schedule, but this season is different. May mangyayaring pressure. May mangyayaring stretching. May mangyayaring discomfort. No? Kasi yun yung makakatulong sa bawat isa sa atin to really grow and be part of rebuilding. So create opportunities for everyone to participate for fostering a sense of ownership and belongingness. So panglima, cultivate a culture of love and acceptance. Cultivate a culture of love and acceptance. So what is our culture statement? Loving God, loving people, raising leaders. Loving God, loving people, and raising leaders. So yan po ang kailangan nating malakaran. And I have seen naman po, personally, nalalakaran natin ng unti-unti. It's a good start for all of us. At ang pang-anim po, last but not the least, trust in God's grace. Trust in God's grace. Kahit ano pang mangyari. You know what, people of God? Pag pinag-uusapan yung mga successful na tao, oo, nakikita natin that they are already successful. Pero behind that, yung hard work, yung failures, yung mga pinagdaanan din nila to reach that victory or that success, hindi natin alam. So sabi nga po, yung mga successful na tao, mas marami ang failure niyan. Bakit? Kasi sila yung mga nagpursige to really achieve yung success. Tayo, kaunting problema. Ayoko na. Stop na ako. Di ko naman kasi talaga yan kaya. Di ba? Nadidiskurahin na. Ayaw na natin. Iniiba na natin yung ating ginagawa. So this process of rebuilding, this season of rebuilding, I challenge every one of us na kahit ano man yung daanin natin, we will continue to push forward. Amen? Na tayo nagsimula on our 9th year, itong season of rebuilding natin, umabot man tayo doon sa 3 to 5 years na sinasabi ni Pastor, tayo pa rin ang nandoon. Makikita pa rin natin ang face ng bawat isa. Not just us, kundi meron pa tayong isinama. Amen? So palakpakan po natin ang Panginoon. So for my conclusion, rebuilding the church is challenging but a rewarding journey, requiring a deep commitment and a willingness to embrace change. Again, rebuilding the church is challenging but a rewarding journey, requiring a deep commitment and a willingness to embrace change. Another one, by embracing persistent joy, we can cultivate a spirit of love, a spirit of hope, strength, and resilience, allowing God to work through us to rebuild His church for His glory. Let's
All rise up, people of God. Hallelujah. I just want you to close your eyes right now and focus yourself. Just take a moment to listen to God and commune with Him. God called us in this new season to rebuild not only our spiritual lives, but to really partake and contribute ano man ang ginagawa natin sa ating tahanan. So this time, I just want you to declare and speak to God for the renewal of your commitment. Nakakausapin mo ang Diyos sa mga oras na ito at ihahayag mo na, Lord, I want to be part of this rebuilding. I want change, oh God. I don't want to be just partaker. I want to be contributor on this rebuilding. Oh, hallelujah. Hallelujah. Na sa mga oras na ito, patuloy nating ihahayag sa Panginoon that God already gave us so much. Yung kanyang grasya na nag-uumapaw sa ating mga buhay, yung bawat pagpapala, yung persistent joy na kanyang ibinibigay sa atin. Ano man ang ating nilalakaran, ano man ang nangyayari sa ating mga buhay right now. Oh, hallelujah. Hallelujah. Lord, continue to use us. Continue to give us the opportunity and privilege, Panginoon, na kami ay makapaglingkod sa iyong sambahan, sa aming komunidad, with persistent joy in our hearts, na patuloy na ang joy na nagmumula sa inyo, ang aming magiging sandigan, ang aming magiging lakas. Oh, hallelujah. Oh, Heavenly Father, we thank you. Maraming salamat, oh God, sa umagang ito na iyong binigay sa aming mga buhay. Maraming salamat for allowing us to hear and listen to your word in this morning, Lord. Truly, oh God, it's a reminder for all of us na gaano man karami ang mga dapat naming gawin, ang mga kailangan naming ma-accomplish, we will stay focused on your purpose, Lord, sa aming mga buhay. We will focus and we will not lose sight on our mandate. And we will continue, oh God, to develop and establish our culture of loving you, loving people, and raising leaders in our midst, Panginoon. Oh, hallelujah. All we want is to give glory unto your holy name, O God. At yung patuloy ka naming maibahagi, maihayag sa bawat makakasalamuhan namin. It is the true essence of making you known, Panginoon, sa aming komunidad. Oh, hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat, oh God. Come on, people of God. Let's continue to worship our Lord, declaring that we need Jesus in our lives. Oh, hallelujah. Hallelujah. Let's continue to declare and sing this song. Jesus, we need you.
need you. We need you in our lives. We need you in our lives, oh God. In every moment, sa lahat ng aming gagawin, ano man ang ipinapagawa mo sa amin, it is you that we need in our lives, Panginoon. Patuloy niyo po kaming samahan. Patuloy niyo po kaming pangunahan, oh God. Patuloy niyo po kaming pagharian sa lahat ng aming gagawin, Lord. Truly, oh God, in this process of rebuilding, we know that it is really a challenging one, but a rewarding journey, oh God. Though may mga dadaanan man kami na mahirap, discomfort, any challenge, tough situation, we declare, oh God, that we will continue to push forward, move forward to fulfill kung ano man, Panginoon, ang ipinapagawa mo sa amin. Maraming salamat sa iyong grasya sa aming mga buhay. Maraming salamat sa bawat pagpapala, bawat kaloob mo sa amin, Lord, na siyang patuloy naming nagiging sandigan, patuloy naming iaangkla ang aming mga buhay sa iyong mga salita at sa iyong mga pangako. Truly, oh God, patuloy po naming ibinabalik sa inyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba. In Jesus' mighty name. And gayon din naman, people of God, continue to raise your hands. May the Lord God bless you and keep you. Make His face shine and be upon you. May His grace and His countenance continue to lift up on your lives. And may the love of the Father, the grace of our Lord Jesus, and the communion of the Holy Spirit be with us all. In Jesus' name.